First lesson natin, pag-uusapan natin dito yung arithmetic operators natin. So, sa programming kasi, we do have yung mga variables na tinatawag natin. And as of this moment, meron tayong dalawang variable for example, yung A at saka yung B natin. And sa programming, kapag gumagamit tayo ng equal, ibig sabihin, we are assigning a value. So, kapag after ng equal mo, naglagay ka ng value like 10 and 5, meaning, ang 10 ina-assign mo siya sa variable na A. Ang 5 naman, ina-assign mo siya sa variable na B. So, ibig sabihin nun, ang variable mo ay ginagamit siya to contain yung mga value na ibinibigay natin sa kanya. So, yun yung purpose ng mga variables natin. Again, ang variables is to hold yung mga value na ina-assign natin sa kanila. And ngayon, since meron tayong dalawang variable na merong 10 and 5, ang gagawin ngayon natin is gagamit tayo, again, ang topic natin will be arithmetic operators. So, gagamitin natin yung addition, subtraction, multiplication, division, and yung dalawang bonus na topic natin para sa arithmetic operators. Now, para magamit natin yan, ang gagawin natin, magke-create tayo ng variable na tinatawag natin ay result. And then, after ng variable na result na to, mag-i-equal tayo ngayon. So ngayon, ang gagamitin kasi natin dito will be yung addition natin. Yan. So sa addition, ang gagawin natin, kukunin natin si variable A. Yan. And then, using yung addition natin will be yung plus. Then, kukunin natin si variable B. So, yan. And then, ang mangyayari ngayon dito, again, yung variable A natin, it represent yung 10 natin. At ang variable B natin, it represent yung 5. Sila yung may hawak nun. Now, ipagpa-plus ito, kung ano yung makukuha, let's say for example, ang makukuha natin dito ay equal to 15. Ang 15 na yan, papasok siya kay result. So, yun yung thought ng program na yan. Now, ang gagawin ngayon natin, para ma-print natin yung result, gagamit tayo ng print syntax natin. Then, magkakaroon ka ng opening and closing parenthesis. And then, maglalagay ka ng quotation. So, sa quotation, ito yung sinasabi natin na string. So, ibig sabihin, kung ano yung nasa loob ng string mo, yun yung maipiprint natin sa mismong monitor natin. Okay? So, ang gagawin ngayon natin, first ay lalagay natin yung tinatawag natin na addition, colon, then lalagyan natin siya ng comma. So, para saan yung comma? Para matawag natin yung variable na result natin. Then, ipe-paste nyo lang siya dito. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin is try natin siyang i-run. Yan. So, mapapansin nyo, addition is 15. So, ang ginagawa niya kasi, pinagpa-plus niya yung dalawang number na to. So, ganun lang ginagamit yung addition natin. Then, gagawin ngayon natin is kukunin ulit natin to. Copy natin yan. And then, bababa tayo. We will use naman yung subtraction natin, which is yung minus sign natin. And then, papalitan nyo lang ng subtraction. Yan. So, hindi nyo napapalitan yung result. Bakit? Si result din kasi yung ginamit mo para i-minus yung dalawang variable na ito. So, kapag rinan nyo siya, yan. So, mapapansin nyo, ang subtraction natin ay 5. Bakit? Again, ang A and B mo, it represent yung 10 and 5 natin. So, para makagawa ka ng simple arithmetic, ang gagawin mo, copy and paste ka ulit. Then, papalitan mo lang ito ng arithmetic ng multiplication. So, multiplication. Yan. Then, gagawin mo ngayon ay division naman. So, division. So, ganun lang. Copy and paste ka lang dito. Then, kapag rinan mo na siya, yan. So, makita mo, meron ka ng addition, subtraction, multiplication,
and division. So, meaning sa programming kasi we are calculating. So, kailangan alam din natin gamitin kung paano yung mga arithmetic natin. Now, mapapansin niyo, dito sa division natin may point zero siya. So, ibig sabihin, hindi siya whole number. Kasi floating number siya, meron siyang point something. Now, kung gusto nyong makuha lang yung whole number natin na walang decimals, mag-a-add lang kayo ng slash dito sa division natin. Now, pag ni-run nyo siya ngayon, papansin nyo, yung division natin ay 2 na lang siya or whole number na lang. So, that's the difference between the normal division and then yung dalawang slash natin. Now, kung gusto nyo naman in the future kunin yung remainder natin, gagamit lang kayo ng percent or yung modulo natin. Okay? So, kapag rinan nyo ngayon yung program, papansin nyo yung division natin ay 0 na kasi wala namang remainder yung number natin. So, let's say for example, gawin natin siyang 3. So, kapag rinan natin siya ngayon, yan. So, magiging 1 na siya dito. Oops. So, magiging 1 na siya kasi meron na tayong remainder 1. So, yan yung example of arithmetic natin ngayon.